Sir, hinahanap po kayo ni Mr. Castillo. Sabihin mo na lang, tawagan ako kung may kailangan, ha? Yes, sir. Sir, Bahala ka na. ang papat mama mo, sumabog ang sasakyan nila. Ha? Nakausap ko na si Atty. Masangkay. Dala-dala niyang huling testamento na pinagawa sa kanya ng mama at papa. It's really sad I didn't get the chance to see them before they passed away. Huwag kang mag-alala. Kinuha ko ng kanilang sunog na bangkay at tuluyan ko ng pinakremate. At tinago ang kanilang abo. Para kung dumating ka mula sa States, makita mo. Rebelde, unahan natin. Wag. Ako makipag-usap. Bakit? Ano ba ang problema? Sige, baba! Tabi! Halika! Teka mo lang! Baba! Teka, bakit ako? Ako, mayor ng Malintang! Amen! Kapag hindi mo siya tinubos ng 5 milyon, papatayin ko siya. Natatakot ako dito. Maraming babae dun sa Maynila. Baka makalimutan mo na ako. Babalik ako dito, Milagros. Pag natupad ko na ang pangarap ko. Dito, mahirap mangyari yun. Kapag patuloy kong sinakal lupa ni Itay, baka ako naman suwagin ng kalabaw. Paano na ang iyong ina? Marami naman kami kamag-anak dito. Mag-iintindi sa kanya. Talagang hindi na magbabago ang isip mo? Buo ng pasya ko. Gusto ko lang talaga umasenso ang buhay ko. Basta pangako mo sa akin, babalikan mo ako. Joselito, anak, magpapakabait ka sana doon, ha? Huwag ka makikipag-away. Alalahanin mo wala kang kamag-anak doon. Wala kang matatakbuhan. Wala kang mahihingan ng tulong. At saka, palagi kang magdarasal bago matulog, bago kumain, ha? Humingi ka ng tulong sa Diyos, ha? Opo. Ah, siya nga pala. Ito, oh. Ano ho yan, Inay? Wala na rin magsasaka sa ating bukid. Pinagbili ko na ang ating kalabaw. Huwag na ho, Inay. Mas kailangan niyo ho yan. Kunin mo. Mas kailangan mo yan dahil nag-iisa ka sa Maynila. Marami tayong kamag-anak dito. Salamat ho, Inay. Utang mo pa rin sa kanyang yung buhay. You owe him one. Why don't you give him a chance? Live and let live. Wala akong utang na loob sa kanya. Dahil, unang-una, hindi ko naman sinabi sa kanyang gawin niya yun, ah. Ngayon, kung kinakailangan bayaran ko siya, bibigyan ko siya ng pera. Pero hindi ko na kinakailangan makita pa siya dito araw-araw. Alam mo namang inis na inis ako sa mga taong atrebido, adelentado, at pakialamero. At yung trying hard na tarsa na yan, sa tingin ko, malasado yan. Sa mga nagawa niya para sa'yo, at sa mga magagawa niya para sa akin, hindi siya isang trying hard na Tarzan.
He's definitely a handsome Superman. Sa desisyon mong yan, para ka nag-uwi ng dito sa bahay na anytime sasabog. Anong mapapala mo sa amoy lupang mal-edukado na yan? Hoy, Ana, makinig ka. Yung mga taong sinasabi mong hindi nakapag-aral, yung mga according to yung mga amoy lupa, madalas, sila pa mga totoong tao. Sila maaasahan mo sa mga gulo. Sira! Ang sabihin mo, yung mga amoy lupa na yan, sila magbabound sa'yo sa lupa pag nainis sila sa'yo. Hay nako, you'll just see. Isusumbong na lang kita kay Papa. Useless, Ana! Pumayag na si Papa. It's all right with him. Bodyguard ko na si Elsie. Alam mo, Tol, ayos naman ang buhay natin dito eh. Ang ganda naman ng trabaho natin. Ang problema lang, eto si Ana. Saksakan ng suplada. Mabuti na lang, mabait to si Glenda. Alam mo, tama ka sa sinasabi mo eh. Si Glenda, mabait na, mapagkumbaba pa. Samantalang si Ana, gustong gupitin ang uso nun eh. Tuwing makikita ka, nakasimangot. Palagay ko pinaglihon sa kabag at sa sama ng loob. Ano nangyari sa'yo? Lagi ko, may nakaalala sa akin. Sino kaya? Hindi babae yan. Walang magkakagusto sa'yo. Hindi. Alam ko naman eh. Alam mo, yung mga bata yan, Oo nga, no. matagal-tagal na rin natin silang hindi nakikita. Pasyalan kaya natin minsan. Alam mo, kahit makukulit yung mga yon, pag naiisip ko sila, nalulungkot ako. Huwag ka na malungkot. Hayaan mo't magkakasama-sama rin tayo uli. Sa'yo na.